Hi guys, kumusta po kayo? This is Marilyn, your friendly Filipina Carpintera here in America. I hope everybody's doing okay. Nandito naman ako sa ating bahay. Continuation ito ng ating vlog last night. Tapos, hindi ko natapos kasi after vlogging for several hours, after ko mag-dinner, sumasakit na yung likod ko. So, iniwan ko lahat. Iniwan ko lahat. Tapos, ako lang dito mag-isa. Pati asawa ko, iniwan ko. No, siya yung ang iwan sa akin. Kasi umalis siya kagabi. Doon siya sa kabilang bahay natutulog ba? No, sabi ko, sige dito ako matutulog. And then, babalik siya dito in a few hours. So, pang ilang nights ko na ba ito tulog dito? Mga four times na siguro ako nakatulog dito. So, napaka-ano naman. Napaka-peaceful and walang mga pusa na nag-jump sa ulo mo pag natutulog ka. So, guys, alam niyo, may siyam kami na pusa. Tapos, yung latest sa dalawang pusa ay ayaw magpadakip. So, okay lang, nagtatago lang sila. Always running away, Batty Tabbets. Always the Batty Tabbets is running away. Always the Batty Tabbets. Pero yung 7 of my cats, like, all of them sometimes are in the bed. Nakatulog sa, namin. Kaya si Cory sometimes umaalis, pumupunta doon sa kabilang kwarto kasi ang gulo-gulo talaga ng mga pusa. Pag nagigising sila, nagugutom tatalunan ka galing sa kung saan sila tapos nagtatalon sa mukha mo, sa tiyan mo, it's like, oh my goodness, kaya umaalis si Cory. But anyway, kahit na love pa rin namin mga pusa namin, para naman silang mga anak eh. But, ano bang topic natin ngayon? Yeah. Tinexan ko si Cory kagabi pa kasi parang nalolonely ako ba. Sabi ko, Cory, gusto ko nang umuwi dyan. Although this is my home, but feeling ko lang I don't know if kayo din, or in the way how you feel about your husbands na pag mawalay kayo, especially kung matagal, nakakamiss din, like it really, kahit na kung saan-saan, meron kang bahay dito, meron kang bahay doon, but kung wala yung asawa mo, iba pa rin talaga. Because your home is where your husband is. O, diba? Palagi sinasabi ng asawa ko na, siguro, nag-regret ka kung bakit mo ako pinakasalan kasi nandito ka, malayo ka sa inyo sa Pilipinas. Sabi ko, kahit naman nandun ako sa Pilipinas, I would still feel lonely if you were not there. So, hindi ako nagiging cheesy, guys. Ganun lang talaga. Imagine, blessing to sa Panginoon kasi we've been married for 18 years. Tapos, hindi talaga ako sanay na mahiwalay sa kanya ng matagal. Nung last time na umuwi ako dyan sa Pilipinas for 3 weeks, my gosh, after 2 weeks, sabi ko, Cory, gusto ko nang umuwi dyan kasi parang iba talaga pag wala yung asawa mo. Siguro sasabihin ng iba, corny mo naman, blah, 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 blah. Kahit nga yung parents ni Cory, natatawa sila sa amin kasi makikita nila ba na nagkukulitan kami, tapos in front of them, I hug him, I kiss him, yung mga ganun ba? Tapos pag naglakad kami, nagsusupport siya sa akin. So kahit na 18 years, guys, ganun pa rin yung treatment namin sa isa't isa. Although, hindi na masyadong mas napaka-corny na sweet talaga, but, the compassion is still there. Kahit na wala na yung physical attraction, diba? Alam nyo guys, ang dami talagang mga kakilala ko dito na na-separate sa asawa nila kasi nakapangasawa sila ng mga bad. Ako, blessed lang talaga ako. There are a few of us here na na-bless ng Panginoon na binigyan kami ng asawa na Amerikano na napakabait. Itong asawa ko, my gosh, kahit na kuripot, siya talaga yung nagmamanage ng pera dito sa aming little family. But, pag sasabihin ko na, Cory, ganito, gusto ko yung kahit na disgusto siya, okay pa rin sa kanya. Normally, dyan sa atin, di ba, mga babae yung nagmahawak ng pera, yung mga asawang babae. Sa aming case ni Cory, sabi ko, Cory, you know what, pag may pera ako, like, I feel like I would live one day millionaire, like a one day millionaire person. So, ikaw na lang mag-manage sa pera natin. Ako, guys, nag-regret ako na siya yung pinamanage ko kasi, ang kuripot, joke. Siguro pag ako naman yung nang manage
ubos yung pera niya, kakabili ko ng kahit ano-ano na lang. Di ba? So, binabalance talaga ng Panginoon. Pero guys, I've learned something. Noon, kahit na anong bibilhin ko, bili dito, bili doon nung sa Pilipinas pa ko. Syempre, we're independent, we are in control of how we spend our money. Pero, nang dumating na ako dito, parang, yeah, talaga, higpit sa pera kasi may iba nang naghahawak, nagko-control sa income natin. So, in spite or despite of the fact na sometimes na ako, exasperate ako dahil, gusto kong pumunta dyan, tapos ayaw niyang pumunta, sabi ko, Cory, ilang houses na yung na-renovate natin, magbakasyon tayo, punta tayo sa Italy, balik tayo sa Italy, or sa Paris, or kahit man lang sa gusto kong pumunta Greece, guys, itong asawa ko, ayaw talaga niyang mag-travel. Gusto niya pumunta sa mga iba't ibang lugar, but ayaw talaga niya yung mag-travel, yung sasakay ng aeroplano. So, unlike sa kanyang kapatid, guys, 4 to 5 times mag-abroad every year. Like, saan ba sila ngayon? Last month, nandoon sila sa India. The other month, mga 3 months ago, nandoon sila sa New Zealand. Tapos this month, asan ba? Nasa Madrid sila ngayon. Hindi nakakainis, I'm jealous. Ano ba yun sa Tagalog? Nakaka-jealous talaga ganong pamumuhay. But then, again, my husband is different. Ayaw niya talagang mag-travel. So yan, tanggong ako dito sa bahay. But anyway, despite of that, I love ko pa rin yung asawa ko. You know why? Number 1 is, syempre, binigay siya sa akin ng Panginoon. And number 2 is, pinupunan naman ng asawa ko yung mga things na hindi niya nabigay sa akin. For example, siya yung nabibigay sa aking nightly medicine. Sabi ko, Borg, hindi ako nakatake ng medicine. Yun, takbo na siya, takbo. Kuha siya ng tubig, tapos bigay niya sa akin yung medicine. Siya yung nagpre-prepare ng aking mga gamot. And then, sasabihin ko, Borg, I'm cold. Nandoon ako sa bed. Tapos sabihin ko na, Borg, I'm so cold. Borg yung tawag ko sa kanya. Anong nag-date pa lang kami, sabi ko, I will call you Borg. Tatawagin kitang Borg. Kasi si Borg yung manalotok yung crush ko before. Sabi ko, Borg yun ang pangalan ko sa'yo. But anyway, I'm cold. Sabi ko gano'n pag nakahiga na ako. So, yun siya. Sabi niya, teka lang, yun. Babangon na naman siya at tatakbo papunta doon sa aming dryer. Tapos, pasok niya doon yung kumot para mainitan ba. Tapos, after mga 5 minutes, yun, dadalhin niya. Kumot, like, when it's so cold, tapos lalagyan ka ng kumot na mabango, na mainis, like, this is heaven. Yan. Tapos, syempre, may sakit ako sa likod, diba? So, yun, gigisingin ko siya ng midnight o kadlawon. Sabi ko, Borg, sakit ng likod ko. Sakit talaga ng likod ko. Kasi may opera ako sa likod. Dahil sa pangangarpentera. So, yun, gigising siya tapos minamasahe niya yung likod ko. Ganun ako kamahal ng asawa ko. Kaya, you have, in return, para kang nino-nourish ka ng yung asawa. So, in return, wala kang, ibigay mo din yung pagmamahal mo kasi pinupuno niya ng pagmamahal yung puso mo. Yung ganun ba? Tapos, he prays for me. Yun. Tapos, pa magkaaway ako. Hindi pala away yung asawa ko, guys. He's very, very gentle. Pero pag nakita niya talaga, especially when I was working at the hospital one time, na kita niya na palagi na lang akong umiiyak kasi grabe yung racial discrimination. First time ko talaga na tapos na enkwentro ko yung nakaaway ko yung manager namin. First time ko talaga sabi niya na, sasapakin ko yung babaeng yan. Hindi ganun yung asawa ko. Asawa ko is very gentle, pero nang nakita niya na palagi na ako umiyak, sabi niya, sasapakin ko yung sasapakin ko yung babae nga hanggang dumugo yung nose niya. Grabe, na shock ako ba. Pero ganun ako ka-love ng asawa ko. Like, he covers me. Pag nasasaktan ako, kung pwede lang, kunin niya yung sakit na naramdaman ko. So, yan. Tapos, sasabihin ko na, Borg, can you please get the cat? Sometimes, nandun siya sa kabilang kwarto. Borg, can you please get the cat? So, yun, kukunin niya. Kahit na na siya, anong ginagawa niya, kukunin niya, ibibigay niya sa akin yung
napaka-favorite ko na pusa or Borg. My stomach hurts every morning, guys. Walang palya yan. Every morning, sasabihin ko na, kahit na nag-work siya, kasi work at home siya eh. So, nasa office siya, sa kabilang kwarto nag-work. Tapos, i-text ko lang siya, Borg, my stomach hurts, sakit yung tiyan ko. So, alam na yung gagawin. Magtitimpla na siya ng kape ko at saka bread with peanut butter. In other words, grabe yung pag-alaga niya sa akin. Yun kasi yung love language ko is ako ay mapagbigay. Binibigyan ko yung, mga material things like t-shirt, yung mga ganun. Pero hindi na ako nagbibigay ngayon kasi hindi niya ginagamit. But mapagbigay po ako by God's grace. Yung sa kanya, hindi siya mapagbigay. He's very thrifty. Kuripot talaga. Pero yung binibigay niya na material, instead na materials, is yung pag-aaruga at pagmamahal. So, yun yung ano niya. Yun yung love language niya. Tapos, pag madadrive ako, guys, minsan may misunderstanding kami. So, alam ko na takot talaga siya na mag-drive ako. Right now, na isa na lang yung car namin kasi hindi na gumagana yung isa. Hindi niya ako pinapadrive na ako lang talaga. So, kailangan nandun siya. Kahit na may trabaho siya, sasabihin ko na, Borg, I need to go there, blah, 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 blah. Sabihin niya na, okay, give me 1 hour. During my lunch break, we will go. Siya talaga yung, kaya kung hindi niyo napapansin niyo, hindi niyo na ako makikita na nagda-drive ng car kasi hindi niya ako ina-allow mag-drive. Kasi pag may mangyari sa akin or may need ako na habang nagda-drive ako, wala siyang masasakyan kasi isa na lang yung sasakyan namin. So, yun. Stranded na ako, hindi na ako pwedeng mag-drive unless kung nandyan siya. So, yan. But I know hindi ako nagko-complain because I know he does it because he loves me and he's worried that something bad might happen to me. So, I'm like really, really, really blessed to have a husband so caring and so nurturing. Yung ganun. Tapos, one time, nag-away kami. Alam naman niya na, pero may isang car pa kami noon. Alam niya na malapit akong madisgrasya nung nag-away kami. Tapos, nagpaharurot ako, natakbo ng car. Tapos, yung malaking 10-wheeler na truck sa harap ko, biglang nag-brake. Ako din, kasi mabilis yung pagtakbo ko. Naku, biglang nag-brake yung 10-wheeler na truck. Muntik na ako masulod doon sa ilalim ng 10-wheelers. Kung nag-brake ako, mahihear ko talaga yung car ko na gumaganon. Gumaganon ba? Tapos yun, sinabi ko sa kanya, after nagkabati kami, sabi ko, muntik na akong madisgrasya kanina siya. Bakit? Kasi I was running 80 on a 65. Dahil alam mo ba na pwede kang madakip niyan? Yeah, but I was so angry at you. Ganun ba? So, alam niya na hindi normal yung pag-iisip ko pag galit ako. Kaya hindi talaga niya ako allowed na mag-drive kung galit ako. One time, may isang car pa kami. Lately, last year ata yun. Yun, galit ako sa kanya. So, mga 10 o'clock ata or 9 o'clock, yun, umalis ako, nag-drive ako. Tapos alam niya na kailangan ko talagang dadalhin yung telepono kong just in case kung may anong mangyari, may matatawagan ko siya or I can call for help. Yun, ay alam niya na alam ko na nag-worry talaga siya pag hindi ko dinala yung cellphone ko. Iniwan ko doon sa kabilang bahay. Nako. Timing paglabas niya, nakita niya yung cellphone. Agad-agad niya akong sinundan ng car. So ako drive ng drive. Tapos after that, nawala ako, guys. Kasi wala talaga, palagi ako nawawala pag wala akong GPS. Paano ako mag-GPS? Wala akong telepono. So yun, nawala akong. Buti na lang na sinundan niya ako kasi hindi ko alam kung saan akong lublob. Ang ano pa naman pala, yung madilim ba na lugar. So sinundan pala niya ako, hindi ko alam. Tapos yun, my gosh, tapos yung car ko naubusan ng gasolina sa kakadrive ko. Oh my gosh, nag-red na siya. So yun, naghanap ako ng gasoline station na napaka-ngit-ngit pa naman. Sabi ko, oh my gosh, hindi ako makatawag sa asawa ko. Ito na yung ginawa mo, Marilyn. Bakit? Ang tigas-tigas ng ulo mo. So yun, umanap ako ng gasoline station. Tapos, naka-standby ako doon. Hindi ako marunong umuwi kasi nawala nga ako. Tapos, wala akong GPS. Sabi ko, okay,
magpa-umaga na lang ako dito. Dito na lang ako matutulog. Tapos, in the morning, titingnan natin kung anong magawa ako. Tapos, yun pala, sinundan niya ako. Kaya, pagka, after mga 1 minute or 2 minutes, nandyan na siya sa tabi yung car niya. Sa tabi. Sabi niya, okay, let's go home, let's go. Marilyn, don't you ever do that. Kasi nakita niya yung phone, galit siya, galit siya talaga. Don't you ever do that. You know that I worry about you if you don't, bring your phone with you. Sabi niya ganun. Don't please, kahit na anong galit mo sa akin, please, pag mag-drive ka, please, at least, bring your phone with you. Every time, please bring your phone. Yung parang maiyak-iyak na siya ba. Tapos, yun, nagbumugto pa rin ako, sabi ko, because I'm so upset with you. Yung ganun siya, kahit na anong upset mo, please bring your phone And sabi ko sa kanya, I know where to hurt you most. I know where to squeeze where it hurts. Kaya iniwan ko yung phone ko. Sabi ng mga kaibigan ko, salbahin mo talagang babae ka. Sabi ko, kasi Tapos minsan nag-aaway kami kasi yung especially pag may period tayo noon, di ba nagiging emotional tayo, tapos gusto natin ilambing, tapos counting lang na hindi nice yung pagkasagot niya, magtatanong tayo, tapos parang binaliwala or hindi nice yung pagkasagot niya, nagagalit na ako, tapos hindi niya alam kung bakit ko galit na talaga ako, tapos yun, pag kukunin ko na yung yung laptop ko, tapos magsi-search na ako ng mag-research ako ng ship tickets, airfare to the Philippines. Oh my gosh. Takot siya talaga, guys. Yan yung pinakatakot niya talaga na uuwi akong Pilipinas. Yun, haharang niya. Kukunin niya yung laptop o haharang siya sa computer. So, niya, Marilyn, I'm so sorry. What did I do? I'm so sorry. Please forgive me. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. Kawawa. Tapos sabi ng kapatid ko, wag mo namang abusuin yan si Cory ng Marilyn. Ang bait-bait. Tapos alagang-alaga sa'yo. Kasi tayo mga babae, di ba, may mga temperaments tayo na parang wala tayo sa sarili natin. Ako. Anyway. I was so glad, guys, kasi first time ko nakita ito sa international store dito. Goldilocks Polvoron, yan talaga yung pinaka-favorite ko. But for now, ang gagawin ko ay transfer ko itong rice natin dito sa ating jar. Guys, alam niyo ba na yung, di ba, hinuhugasan natin ang ating rice? Tapos sinatapon lang natin yung tubig na after natin hugasan yung rice. Actually, yung tubig sa ating rice, guys, ay fertilizer yan. Yung tubig, instead na itapon mo, ilagay mo sa container, tapos wait for 3 nights or 3 days, tapos, idilig mo sa mga halaman mo, fertilizer yan, guys. Nalaman ko yan sa YouTube. Pwede palang i-fertilizer itong tubig galing rice. So, yan. Kulang pa yung rice natin, but magdadala tayo ng rice later on. Tapos ito ay asin. Asin sa paghigugma. Paano ba ito? Kailangan so yan. Talking back about my husband, blessed talaga ako, guys. Kayo, blessed din kayo sa mga husbands niyo. Siyempre, may iba-iba naman tayong personalities, di ba? So, hindi talaga, minsan nagka-clash talaga yung mga ugali natin, especially pag opposite kayo, like ako, yung yung pag ma-stressed out ako, yung way of entertaining myself ko is magsa-shopping, yung ganun, or kakain sa restaurant. Si Cory, hindi siya ganun. Pag nasa-stress siya, he'd rather just stay home. So, yun, paano yan? Gusto niyang magstay sa bahay. Tapos ako, gusto kong mag-shopping. Ito na. Kailangan ko pa ng more salt. Gusto kong mag-shopping or kahit man lang So, sasabihin ko sa kanya, okay, compromise tayo, board.
pag stressed ako, gusto ko mag-shopping, anong ginagawa ko? Pumupunta ako sa mga thrift store, mga ukay-ukay ba? May mga store talaga dito na yung mga ukay-ukay na binibili ko para dito sa bahay, mostly are online kasi mga bago yun eh. Pero sometimes, sometimes may tindahan dito na pinupuntahan ko called Goodwill. Ukay-ukay store siya, as in super ukay-ukay talaga. Tapos, pinupuntahan ko doon kasi mga donations yun eh. Minsan yung mga tao nagdo-donate ng mga paintings kasi yung mga parents nila nangamatay na, hindi nila gusto yung mga paintings sa collections ng parents nila. Hindi nila alam na yung parents nila ay nagko-collect ng mga paintings galing Europe, galing Poland, tapos yung mga author ng paintings or artist ng paintings ay well-known pala. So, yun yung tina-target ko. So, dinodonate ng mga anak kasi wala silang kalam-alam. Dinodonate nila doon sa thrift store. Tapos, in return, yung thrift store ay binibinta nila ng napakamura. So, like mga old telephones. Yun, binibili ko yung gold na ganyan. Meron ako niyan. Tapos, basta mga furnitures at saka mga knickknacks na mga knickknacks na what do you call this one? Antique. My brain is not working again. Mga knickknacks na antique. So yun, ang dami kong mga collection dun sa kabilang bahay. Tapos yun, so sinabi ko kay Cory, okay, well, I'm stressed out ako. Instead na mag-shopping ako, before punta akong Macy's, mga high-end na mga retail stores, shopping malls, punta na lang ako sa doon sa thrift store na napakamurang-mura. So yun, tumitingin ako ng mga paintings, tumitingin ako ng mga rugs, mga appliances na mga antiques, mga ganon. May nabili akong radyo puno, guys. $25 lang, tapos napaka-antique ba? Kaya lang, nasaan na kaya yun? Siguro, sira na yun. Dadalhin ko yun dito sa bahay, siguro pag ayos na yung basement. Tapos mga antiques na mga plato, yung ganun ba, may nakuha ako na antiques na yung plato is worth $500 pag bibilin mo from eBay. Nabili ko lang ng $100. Tapos, ano pa ba? Kahit mga ano-ano lang, mga konting mga knickknacks, mga chichipureche na nagugustuhan ako, like mga figurine na na antique, yun, binibili ko yun. So, yun yung compromise ko kay Cory, na instead na pupunta ako, mag-shopping ako sa napakamahal na mga doon na lang ako sa thrift store. So, yan. But anyway, yeah, being out talaga, or it's very lonely pag wala yung asawa mo kasi all my 18 years of being married, 98% of the time ay talagang kami lataglagang magkasama kasi hindi niya ako iniiwanan unless kung may out of state na mga seminar siya sa trabaho, minsan naiwanan niya ako ng 3 days, yung mga ganun, but longest time na naiwanan niya ako is only 1 week. Pero nung nagbakasyon doon sa Pilipinas ng 3 weeks, my gosh, parang nahihirapan ako ba na, bored, sana nandito ka, kasi yung presence niya ba na nasanayan mo, hinahanap ng system mo yung ganun. Kasi love kasi ako ng asawa ko. But anyway, yan lang po. I wish na ewan ko kung ano yung wish ko. But, kakain muna ako. Thank you for listening.